So today's session is entitled Common Emergencies at Home, and will run exactly from 8 a.m. to 9 a.m. To save on time, for questions you may have, kindly use the chat box at the bottom of your screen, and we will entertain your comments and questions at the end. And with that, may I call on Dr. Sally Jane Velasco Aro to officially open the webinar and introduce our speaker for today. Doc Jane, good morning. Hello, good morning, everyone. Ayan, Doc Jane, good morning. Technical glitch. Anyway, welcome everyone to this webinar. So this is very timely, especially during this pandemic when we are all at home and you might have experienced an emergency. So what do we do? Most of us would panic or become paralyzed. And then we would ask, ano bang gagawin ko? Sinong tatawagin ko? Saan ako tatakbo? But really, the best response would always be depends on what is the problem at hand. So it is important for us to really look at frequent household emergencies. And for today, we are very happy to have with us Dr. Eric Dakanay. So Dr. Eric is a graduate of Fatima University and Fatima Medical Center. He is a diplomate of the Philippine College of Occupational Medicine. He is currently the medical case manager for Concentrix Active One, telemedicine physician at TNT COVID case, and a company OSH physician and practitioner and the medical director of STEMS Healthcare Philippines. So colleagues, friends, let us all welcome Dr. Eric Dakanay. Thank you very much, Dr. Aro, and good morning, everyone. We are now to discuss some common home health emergencies. Is this visible to you all? Yes, po, Doc. All right. So, just a few objectives. At the end of the session, everyone should be able to understand what an emergency is and how important it is to deal with expediency. Kailangan po talaga mabilis po tayo mag-respond sa ganitong klase mga sitwasyon. Pero kailangan alam rin natin kung ano po yung gagawin. And next would be to identify hazards that may be causing accidents at home and to determine the structure of who will do and what to do during these emergency situations. So just to define a few terms, what is an emergency? It's a highly volatile, dangerous situation. Pag sinasabi pong volatile, ito po yung mga mabilis mag-evaporate, mabilis mag-materialize, katulad po ng mga fluids like gasoline or thinner, mabilis siya mag-evaporate. Gano'n rin po yung sitwasyon. Mabilis pong sumulpot yan. It requires immediate remedial action in a potential life-threatening situation occurs suddenly and unexpectedly. Hindi po natin sinasadyang mangyari pero nangyayari po yung mga ganito. A physician can sometimes parry the sight of death but has no power over the sand in the hourglass. This was conceptualized by Hester Piozzi, the writer of Mrs. Stroll in 1741. Ibig sabihin po, maaari po nating maharangan po yung threat ng pagkamatay o yung pagkakasakit pero wala po tayong hawak sa oras. So kailangan gugulin natin ng tama yung oras natin. Who decides that this situation is an emergency? It is of course the patient, the relatives, the neighbors, and the health professionals. Few terms pa rin, definitions, hazard, as you can see here, may picture po tayo ng mga hazardous sa chemicals na kailangan po natin i-deal. Meron po tayo dito sa picture na to yung poison po ito or atomic or yung mga radioactive materials and so on and so forth. Fire or combustive materials po. So these are hazards. It is a potential source of harm or adverse health effect on a person or persons. For example po, kapag may tulo po ng tubig sa kwarto and then the water would present itself at hindi po natin nakita yung puddle of water na to, maaari pong mag-slipping hazard o madulas po yung mga persons na magpapass through po sa tubig na yun. So that is potentially a hazard. So itong babang picture na to
is a term golden time from that Korean telemovie, no? So ano po ba ito? In golden time, sa medisina po, ang ibig sabihin nito, this is a time period following traumatic injury or emergency where treatment applied has the highest chance of preventing death. So yung golden time po, pag inakat po natin yan, maaari po tayo makapagligtas ng maraming tao. Just a short outline of common home emergencies, I classified it under 4. We had medical emergencies like cardiovascular, respiratory, dermatologic or immunologic, nakikita sa skin natin, nagmamanifest po. Number 4, yung neurologic or psychiatric. Ibig sabihin po yung may mga dealing with the brain and the psyche o yung pag-uugali po ng isang tao and yung behavior. Next would be surgical emergencies because sometimes these emergencies might be dealt with operations or sewing, of a certain injury. So we have orthopedic, ophthalmologic, and ENT. Pag sinabi pong ENT is ears, nose, and throat. Dati po magkakasama yan. Opta, ENT, EENT. Ngayon po magkabukod na po silang practice. Yung mga practitioner na doktor na isa, gumagamit lang po ng practice sa mata. Yung sa ENT, ito po yung ears, nose, and throat. We have also genitourinary emergencies, and of course, some obstetrical emergencies and pediatric emergencies. In a nutshell po yun. Okay? So, some types of home health emergencies, we begin with medical emergencies. Pagka ganyan po, nakikita nyo po yung first classification, yung cardiovascular emergencies. Ang isa pong binigay ko pong example ay yung collapse or yung fainting. Ang tawag po dito sa collapse, sa medical terms, vasovagal attack. Wow. Medyo high medical term. Pero ang ibig lang po sabihin niyan, hinimatay. Bakit po vasovagal attack? Minsan yung pagkaipit po ng vessel sa loob po ng tiyan natin ay minimediate rin po ng impulses na nanggagaling po sa vagus nerve na nakakabit po sa brain natin. At yung vagus nerve, pagka mali po yung stimulation niyan, maaari po tayong himatayin. Okay po? So, we have symptoms. Nangyayari po na mabilis to, with sensation of lightheadedness or dizziness associated with feeling cold and clammy. Pag napakiramdaman nyo po yung taong hinimatay, ganyan po yung mga makikita po ninyo o mapapansin nyo. And of course, there is a prodrome o yung mga nangyayari bago po naghihimatay ng isang tao, katulad po yung yawning. Sometimes sighing with nausea. Meron siyang paghikbi na may kasama parang nasusuka, Perspiration, weakness, or rapid heartbeats precede the faint. So bago po mangyari yun, yan po yung nakikita natin. The pulse may be slow with marked facial pallor once the faint has happened. Pag hinimatay na yung tao, sukatin niyo po yung pulso sa pamamagitan po ng paglagay po ng dalawang daliri dito po sa may pulsuhan natin sa baba ng tenga. At makikita nyo po at mararamdaman nyo po, mabagal po yung slow, yung ating pulso. Okay? Tapos yung mukha po nila talagang maputla. Ang causes po nito, hot, stuffy atmosphere, temporary decrease of brain blood supply, emotional reaction to shock, sight of blood or fear, pagka nininervyos po yung isang tao, at lahat po ng mga factors na ito, napansin nyo po, maaari pong himatayin ng isang tao. So the treatment at home could happen like lie the patient flat immediately. Wag po natin sila itatayo, kasi maaari pong mapunta po yung dugo papunta sa lower extremities nila o sa mga paanan. Delikado po yun kasi wala na pong blood supply sa ulo. So kailangan natin po silang pahigain. You should loosen the clothing. Paano po kasi pag masikip po yung damit, maaari pong makahirap sa paghinga. Clear the airway, grasp the jaw beneath the chin, pull the jaw forwards and upwards. Ganun po yung gagawin natin para ma-open natin yung airway nila. Most importantly, keep the eye on the patient while you are doing this. Observe for recovery. As you can see here, nakalingon po yung pasyente sa kaliwa niya. Ang tawag po nito, recovery position. Nakikita niyo po dito sa picture, di ba? Okay? So if without spontaneous movement, start artificial respiration at once. If pulseless, start external cardiac massage. So importante po dito, may knowledge po tayo ng CPR. It is a must, for every household. Let the MD or paramedical personnel handle this subsequently. Tawag po tayo sa 911. Ang gobyerno po natin, nag-institute po noong September 30, 2020 po,
while the pandemic is happening, of the number of emergency call, which is 911. Okay? And then we offer sips of water when patient comes around. Consult the doctor kung wala po tayong pangyayari kung bakit po nag-precede yung fainting ng pasyente, bakit kaya siya hinimatay, ganun, ano? And prevention, avoid sudden changes in posture as well as prolonged standing, yan po yung dapat nating gawin, ano? And of course, our outlook for the situation, pag maayos po ang lahat, if there are no serious diseases, consider the recovery will be complete and fast. Okay? So next, nangyayari po ng mga home health emergencies, yung chest pain. May dalawa pong klase po ito. Okay? Yung hirap sa paghinga at yung sakit po sa dibdib na hindi po related sa breathing. Such pain might be unrelated to anything and have a clear relationship to exertion or eating. So dalawang klase po yung chest pain na yun, ano? The symptoms that could be attributed to this chest pain ay crushing in quality, parang dinudurog. It may radiate to the neck, the shoulders or arms, and passes off with rest. So such pain is usually a symptom of the disorder of the heart. Ang tinatawag po dito, cardiac or anginal pain, o yung tinatawag po nilang angina pectoris. Okay po, pag narinig nyo po yan, ang ibig sabihin po ng chest pain na related po sa cardiac o sa puso. Okay? The immediate treatment that we can do is make the patient rest. Pangalawa, kung may painkillers po tayo sa bahay, katulad po ng mefenamic acid, 500 mg every 6 hours, or ibuprofen as needed, 500 mg. Pwede po natin ipabigay yan sa pasyente. I-apply heat to chest by means of hot water bottle o yung hot water bag. Okay, para po mawala po yung sakit ng dibdib. At baka iba naman po yung sanhi, ano? Kailangan lang po tayong kumonsulta sa doktor pag yung pain is severe. Note that. There is shock and pallor and sweating kasi yung shock po, component po yan ng sakit po sa puso o yung tinatawag nilang cardiogenic shock o yung shock po na nanggagaling po sa proseso ng paghinto po ng function ng ating puso. The heart condition is suspected. So pag ganun po yung suspecha natin, itawag po kagad sa 911 yan o doon sa ating primary care physician o yung doktor po ng ating pamilya. The pain has not improved after an hour's rest. Pagka ganito po, kailangan po ikonsulta sa doktor. So the possible causes here are cardiac type chest pain and chest pain related to eating or swallowing. Ano? Pwedeng ganun po nang nangyayari. Pagka ganyan naman po, maaari po nating makita yung indigestion o hindi po makapag-digest ng pagkain, mabilis pong kumain. Ano? So less likely causes yung esophagitis or duodenal ulcer. Pag tayo may ganitong klaseng mga sakit, pamamaga po ng daluyan ng pagkain, yung esophagitis or yung ulcer po sa first part ng ating sikmura, maaari po tayo makaramdam ng ganitong klaseng mga sakit. Okay po? So those are components of chest pain. It's either cardiogenic or related to the gastrointestinal system. Ano pa ba yung mga iba nating home health emergencies? Pag sa puso po, we considered heart attack. Ang ibig sabihin po, ang common cause po nito is coronary thrombosis. May obstructed vessel po na hindi po nagpapatuloy ng daloy ng dugo sa puso. So ang attacks natin, these are rare in people under 40, but likely to affect more men and women. And it's called myocardial infarction din, and sometimes develops in sufferers of angina pectoris o yung nagkakaroon po ng chest pain. Ano po ba yung mga sintomas po ng heart attack? Severe constricting pain in the front of chest, spreading to both arms, neck, and jaw. So pag naramdaman niyo po yan, meron po tayong probable heart attack. Ano? Pain in sudden. It feels like anginal pain, parang sakit lang sa dibdib, pero nagre-radiate kung saan-saan, no? And it's not usually due to exertion. It does not pass off by keeping still. Hindi po siya nawawala sa pagpapahinga. So maari po ito ay component ng isang heart attack. O, nabanggit ko po kanina yung prodromal symptoms. Nakikita po sa fainting yung prodromal o yung pangyayari bago mangyari po yung mismo sakit. So there are weeks before attack, mapapansin nyo po sa mga pasyente natin, undue tiredness, shortness of breath, or sometimes unaccustomed indigestion.
Okay, ganito po yung mga napapansin natin sa kanila. Gaano po katagal ang nangyayari ang isang heart attack? So if untreated, the pain can go on for hours and gradually vanishes after 2 days kapag mababaw lang yung attack. But healing of damaged heart takes several weeks. Tandaan po natin yan, several weeks po. Ang repair po, circulatory repair, kasi kailangan magbalik po yung daloy ng dugo papunta sa puso at sa lahat po ng dependent organs. Okay? Ang causes po natin dito sa mga heart attack ay thrombosis or clotting of the coronary arteries. Common cause yan. Yung thrombus or clot, nangyayari po yan sa isang site of plaque or yung atheroma. Pag may bara po sa puso at hindi na po nagpapatuloy po ng dugo sa puso, maaari po kayo magkaroon ng heart attack. It ultimately leads to the destruction of heart muscle kasi po wala na pong supply sa puso na dugo na nangangailangan po yung puso ng ganon, no? So it occurs in the coronary vessels, kaya nga ang tawag po doon ay coronary thrombosis. Okay? So the likelihood of this phenomenon, it increases with smoking, obesity, diabetes, elevated BP, lack of exercise, faulty diet, and family history of heart attacks. The same po. Ang complication po nito, pag hindi na po nasusuplayan yung parte ng puso, maaari pong mamatay ang isang individual at mag-heart failure po. Treatment at home, sit them down and sit propped up in bed, and this position puts least strain on the heart. Kailangan paupuin po sila. Kailangan po nating tawagan din yung doktor, lalo na kung nagsususpect na po tayong heart attack ito. And when a sudden chest pain occurs, kailangan tumawag po tayo ng doktor. Or when someone suffering from angina has a prolonged or unusually severe attack, kailangan po tawagan po ang doktor natin at hindi lang po tayo magre-rely sa medications po nila katulad po ng aspirin, katulad po ng dipyridamol o yung mga pampatunaw po ng dugo katulad po ng silostazol at katulad po ng mga ganyang klaseng mga gamot. Okay po? So, ang mga doktor ang gagawin nila pag tinignan nila ng patients, they relieve the pain with drugs such as opioids. Pwede po sila mag-inject ng morphine or nalbuphine para po mawala po yung immense na sakit kasi napakasakit po talaga ng tama po ng heart attack. They decide whether the patient shall be brought to the hospital coronary unit or not and arrange ECG and blood test to confirm diagnosis. Kasi po pagka nagkaroon ng clotting problems ang pasyente at merong specific ECG findings katulad po ng second level, third level, or intraventricular heart block. Pag ganun po yung mga lumitaw, ibig sabihin may bara po sa puso, hindi po tumutuloy ang impulses, may namatay na parte ng puso at maaari pong atakihin ang isang tao. What is our prevention? Stay within the limits of your weight and height or yung BMI with smoking. Take regular exercise and comply fully with treatment kapag meron tayong fully knowledge ng ating pre-existing condition. We adapt also the beneficial health regimen. Okay? Ganyan dapat tayo. So, immediate po ang pagaling ng tao na makapag-survive po ng first few hours ng ating attack. And short term, even with serious attacks, the outlook is very good. Lalo na yung mga taong mas mababa po sa 40 years old. Pag matagalan naman, it reduces incidence of further attacks. Pero essential po na mag-follow up po tayo sa doktor at yung mga advice po niya. Okay po? That is how to deal simply with heart attack. But of course, you have to have the hand-in-hand cooperation with your physician. Okay? Ano pa po yung isa sa mga common nating health emergencies, yung hyperthermia. Ano? Pag wala po kayong shield sa weather, ano, maaari po kayong magkaroon ng ganito, yung tinatawag nilang heat stroke or hyperthermia. Okay? Pagka malamig naman yung weather, yung sobrang init po o sobrang kulog po na pagdamit, maaari pa rin pong mag-cause ng hyperthermia yan. Ano? So, ang isa pa pong pangalan po nilo is heat exhaustion. Okay? Pag severe po yung heat exhaustion, heat stroke. May importante lang po tayong kasabihan dito, pag nag-heat stroke po tayo, pag nakaramdam na po tayo ng uhaw, ibig sabihin, 4% dehydrated na po yung katawan natin. Okay? Kaya wag po tayong hayaan na makaramdam ng uhaw. Pagka ganyan. Lagi po tayo magbabaon po ng water bottle natin na may lamang tubig para po tayo ay malunasan yung ating uhaw para hindi po tayo magkaroon ng heat stroke.
Maaari po kasi ma-incapacitate at maaari po rin mamatay ang isang tao na may heat stroke pag hindi po tayo nakapag-treat o hindi po natin nabigyan ng lunas to. So ano po ba yung mga lunas natin? So kailangan malaman po natin yung heat stroke na malalaman po natin yung heat index. Pagka sobrang init, yung exposure natin ng 10 to 15 degrees, delikado na po yan. Magkakaroon po tayong muscular cramps, ibig sabihin hindi po tayo makakagalaw po ng maayos. Yung heat cramps na to, magkukos rin po ng problema sa mga children kasi yung kanilang surface area ay maliit lang kaya prone po sila sa dehydration. We should keep them out of the heat and massage the muscles involved para masupply yung hydration po. Okay po. And of course, we have to get the people out of the sun, take their clothes off, give them fresh water and ice if available, elevate your legs 12 inches above your heart level. This is called the shock treatment position. Iangat po natin para yung total body water po natin ma-distribute. Okay po? We ventilate the victims with fans or otherwise assist with heat evaporation and then place the cold, moist compresses on the neck, armpits, and groin. Bakit po nilalagyan po nito dapat ng cold, moist compresses? Kasi po, makukul po natin sila dahil dito sa mga kilikili, sa armpits and groin, dyan po yung maraming blood vessel. Okay? Importante po talaga dito yung oral rehydration. Sasabihin po natin, pwede ba tayo magbigay ng paracetamol sa pasyente or yung mga ibuprofen? Huwag po. Maari po natin mapababa yung temperatura, pero hindi po yung case dapat ganon. Dapat po pababain po natin ng normal yung temperatura. Kasi maari ito mag-i-induce din ng fever pagkatapos po natin hindi natin gamitin ng tama. So, it is an important step to observe all of this to maintain safety and prevent heart diseases also pagka tayo ay may hyperthermia. Next po. Respiratory emergencies. Naalala ko po nung bata ako, nagkaroon po ko ng asthma, no? At hindi po siya kaaya-aya, no? Ano po ba ang asthma? It is a chronic condition affecting your breathing skills. Yung airway natin sumisikip, no? And the asthma patients, when exposed to allergy, nagkakaroon ng inflammation o pagmamamaga po yung loob po ng daluyan ng hininga. So ano pa ba yung nangyayari? Kumikipot po yung daluyan ng hininga natin o yung mga bronchus and bronchi na papunta po sa lungs and reduces the air of the lungs. Kaya ang nangyayari po, breathlessness, okay? Tightness in your chest at nagkakaroon po ng pagkakaroon ng high pitch po na paghinga or yung wheezing and coughing o tinatawag po nating asthma assault. Okay? Nangyayari po ito dahil nagiging so constricted po yung daluyan ng airways natin at nagsusuffocate po yung pasyente. So, ano po yung mga common allergens na maaaring mag-cause ng asthma? Pet or wild animal dander o yung kanilang mga balahibo. Yung dust po sa paligid, mold and mildew, yung pollen. Severe stress can also cause asthma, pollutants in the air, and some medicines. Okay? Do not underestimate also the effect of your diet kasi po pag mali po yung diet natin, maaari po magkukos rin ng asthma yan. Reassure the patient and check your vitals and secure their airway and institute high-flow oxygen if possible. Kasi nga po, kumikipot po yung daluyan ng ating hininga, kailangan mag-secure po tayo ng oxygen para mas lalo po tayong maka-avail po ng respiration and good circulation sa loob po ng baga natin at sa buong katawan. Pwede po tayo magbigay po ng chlorpheniramine tablet, okay? O yung tinatawag rin nilang mga Decolgen, yan. Pwede rin po tayo magbigay po ng Claritin, yan po yung mga anti-allergics, salbutamol capsules and nebules, o kung meron po yung tao na fluticasone propionate spray o tinatawag nilang Seretide spray, makakatulong rin po yan para maibigay. Huwag lang pong ibibigay ng matagal. O taliwas po sa sinasabi ng doktor. Kailangan sumugod po tayo dun sa order po ng ating doktor. Okay? To improve naman your diet and ease your asthma, try your following. Replace the animal proteins with plant proteins. Malaking tulong po yan para iwasan po yung increase production ng allergy. Okay? Increase intake of omega-3 fatty acids, eliminate milk and other dairy products na maaari pong magkukos po sa atin ng
pag-produce ng maraming mucus, no? O yung tinatawag nilang mucus factory. Kasi sa mga asthmatics, inuiwasan po yan. You eat organically whenever possible and eliminate trans fats and instead use extra virgin olive oil as your main cooking oil. And of course, do not forget to stay hydrated at kailangan may proper breathing exercises po tayo. Yung ginagawa po sa mga yoga classes, hanapin po natin yan sa mga resource natin para malaman po natin yung tama po na paghinga. Pero yung tama po na inhale and exhaling lang po sa loob ng katawan natin will beneficially help us in reducing asthma attacks. Respiratory infections. Most of us hindi po makaiwas sa respiratory infections, lalo na yung mga may modern medical technology, no? Kahit ganito po sa edad natin dito, sa kalagayan natin. Okay? So, 200 different viruses can cause common colds. So, ano po ba yung mga viruses na yun? Katulad po ng influenza B, influenza A, influenza C, at mga para-influenza viruses. Nagkukos din po yan ng mga ganyang klaseng respiratory infections, lalo naman sa mga bata. Okay? So, ang pagbahin po natin, pag magko-contaminate po tayo ng floor area natin, nagsaspread po yun ng 4 to 6 feet quickly pag bumahing tayo. And respiratory problems are normally split into upper and lower infections. So, ibibigay ko po sa inyo kung ano yung mga pamamagang dapat natin ma-expect from the top portion of our respiratory to our lower respiratory infections. Pag upper respiratory infections, ang makikita po natin yung pag nose, rhinitis, pag throat, pharyngitis, pag sinuses, sinusitis. Okay? Pag yung voice box naman natin namamaga, laryngitis. Pag epiglottitis, yung epiglottis o yung takip po ng ating lalamunan bago po umabot dun sa mismong lunukan natin, yun yung pong epiglottitis. Yung tonsils po natin, involved yan sa upper respiratory system natin at yung ear canal o yung tinatawag natin otitis o yung pagkakaroon po ng luga o pamamaga po sa tenga. Yun po yung upper respiratory infections. How about the lower respiratory tract? So, yan po ay nagsasako po ng bronchi o yung mga dugtong po ng ating mga baga papunta po sa ating baga mismo. Okay? Yun po yung mga bronchus, yung para maliliit po na daluyan na yan. Okay? So, maari pong magmula po ang bronchitis at pneumonia sa mga simple lang mga sakit katulad po ng common cold symptoms at magiging po siya mga lower respiratory symptoms pag hindi po natin siya naagapan. It takes 7 to 10 days yung ganitong klaseng sakit pag lower respiratory tract infections. So ano ba yung dapat nating i-take? Pag nahihinala po tayo na virus po yung tumatama sa atin, katulad po ng mga oseltamivir, lalo na po sa ngayon ng kapanahunan ng COVID, nagte-take po tayo ng mga may vir na mga drugs. No? Pero kung maging available na po yan sa ating local drugstore, hintayin na lang rin po natin. Pero ayan, pagka mga common colds, oseltamivir o yung Tamiflu, nagpapaikli po yan ng mga viral respiratory infections or mga viral pneumonia. Okay po? So, pagka bacterial naman, kakailanganin natin ng mga katulad po ng mga antibiotics, katulad po ng amoxicillin or Keflex or erythromycin. Ngayon po, ang available na po ay azithromycin. Okay po? Kasi na-phase out na po yung erythromycin, nahihirapan na po sila ngayon maghanap po noon. Kaya yung azithromycin na po yung ginagamit as an adjunct to lower respiratory tract infections. No? So, yan po pagkakaroon na po pag may bacterial lower respiratory infections na po tayo, meron na po tayong plema na naiuubo at mas malalim na po yung ubo natin. Kaya kailangan na po natin mag-antibiotic at maaari po tayong magbigay ng expectorants para po lumabas po yung plema. Katulad po ng carbocysteine or yung Solmux, ganun po. At mga iba pa pong mga sakit na katulad po niyan. Importante po na gumamit po tayo ng antibiotics para hindi po magkaroon po tayo ng resistance. No? So the newer antibiotics in the treatment of many infections has become ineffective. Kaya kailangan gumamit po tayo ng tama ng antibiotics. Wag lang po nag-antibiotics ng basta-basta. So you have to consult
your doctor also first before taking any medication. So respiratory hygiene is very important, no? For sick individuals, cover your mouth. Alam naman natin yan sa kapanahonan ngayon ng COVID, dapat ganun, no? Use a mask when hacking or pag umuubo po tayo. So N95 masks are best. And of course, hold other individuals at least 4 feet away from you para maiwasan po yung spread. And for caregivers, kailangan talaga hand hygiene po tayo. And of course, wash all possible surfaces po ng ating mga pasyente and isolate the sick person, okay? And wear gloves when handling, of course, the person para alagaan natin. And don't take self-medication. Important, lagi ko po sinasabi yan mula pa po kanina. And have access to modern medical care. Tawagan po natin doktor para po makatuwang po tayo sa kanya at maiwasan po natin yung iba-iba pong mga komplikasyon na dinudulot po ng respiratory infection. Okay? Ano pa po yung mga iba pang mga komplikasyon na dulot po ng home emergencies with regards to the respiratory system? Okay? Maari po yung choking. Okay po? Yung choking, it occurs when the object gets stuck in the throat. Pagka nabarahan po yung lalamunan natin, maari po mag-block ang airway natin. So, ano ba yung mga signs ng choking? Makikita nyo sa pasyente, pointing of throat, no? Hands close to throat, ito po yung universal sign of choking pag nakaganyan po siya. Ibig sabihin, nabibilaukan po yung tao. Yun po yung word po sa Tagalog, nabibilaukan. Or there could be gasping and coughing, signs of panic, difficulty speaking, a red face that steadily turns blue. Ibig sabihin po, malala na po yung pagkabara sa lalamunan and loss of consciousness. Pag nangyayari po ito, itanong nyo po yung sa pasyente o sa person na nasa tabi nyo, are you choking? Okay? If the person is able to answer you, don't do anything. Kasi maari pong ma-dislodge po yung lalamunan, yung bara sa lalamunan nila at maari pong lumala pa po yung pagka-choke. So, sa mga sitwasyon, malalaman nyo po na yung pasyente hindi po talaga makakapagsalita. Magsisignal lang po sa inyo ng mga hand signals yan. Call 911 as quickly as possible. Okay? So lalo na po kung yung pasyente hindi po makapagsalita, hindi po makagawa po ng ingay or hindi po makahinga ng maayos, no? And right now, perform the Heimlich maneuver. Okay? So kung hindi pa po kayo makagawa po sa ngayon ng Heimlich maneuver, ito po yung mga bagay na to na dapat nating i-consider, ano? Check the person's mouth or any visible obstruction and try to dislodge using a finger sweep. Ganun po natin yung bibig. O kailangan takpan po natin to ng tela bago po natin gawin yung finger sweep sa lalamunan, sa bibig po. And pagka hirap pa pong huminga yung pasyente, mouth-to-mouth resuscitation and CPR. Okay? So, ganun po yung gagawin natin. Check the person's mouth for any signs of foreign body as the chest compressions of CPR may dislodge it. Checkin nyo po at inspeksyonin nyo po yon. Look, see, and feel. No? Titingnan po natin yung bibig po ng tao. May dislodgement ba? May nakabara ba? Okay? And then you can perform now the Heimlich maneuver. So, ganito po yung gagawin natin. Akapin po natin yung person sa harapan niya and give 5 back blows. Dahan-dahan po. Okay? And pagkatapos nun, make a fist with one hand and place it directly below the navel. Dito po, ilagay po natin sa tiyan at dahan-dahan po nating i-press, no? I-press po natin ng mariin, quick upward thrust using force as if you were attempting to lift the person up. Kailangan po pagka pinisil natin, parang inaangat po natin yung tao. Continue the thrust until the foreign body is dislodged. Maaari bang natin gamitin yung Heimlich maneuver sa sarili natin? Pwede po. Okay? Place your fist just above your navel and grasp your fist with your other hand, then over a hard surface and thrust your fist inward and upward. So, ipipress niyo po yung sarili niyo sa mesa at iaangat po sabay po yung kamay para po na itutulak po yung tiyan natin. Ganun po yung paraan kung paano po ginagawa ang Heimlich maneuver sa sarili natin. So, it's not only others that you will save, but also yourself. Okay po. Lipat naman po tayo. Kanina po meron tayo mga cardiovascular, meron po tayo mga respiratory, ngayon naman po yung dermatologic or immunologic types ng home health emergencies.
So, ano po yung mga common home health emergencies? Pag ganito, nakikita nyo po sa picture, meron po tayong allergic attack o tinatawag nating anaphylaxis. Nakikita nyo rin po dito, yung bata halos magsara na yung mata. Ang cute nga po, no? Pero hindi po yung cute kasi maari po nagkakaroon po siya ng massive allergy. O yung halimbawa, nakapag-take po kayo ng gamot na hindi naman natin sinasadyang allergic pala kayo. So magkokos po yan ng allergy at maaring humantong po sa Stevens-Johnson syndrome. Yun po ay immense allergy na nakaka-destroy po ng mga end organs natin. Kailangan pag ganito nga po, tatawagin po natin ng doktor natin kapag delikado po yung mga allergic exposures natin. Okay? Pag maliliit lang po yan, katulad nito, maaari pong i-deal with natin ng mga simple po na mga gamot. Katulad po ng ating mga anti-allergic medication, katulad pa ng Decolgen, Claritin, Alerta, at kung ano-ano pa, Pero pag severe na po o life-threatening na po yung sinatawag nating allergy, ang tawag na po dyan is anaphylaxis. Okay? Anaphylaxis is severe allergic reaction. It is fatal. Okay? Paano natin makaka-classify ang allergies? Maari po itong minor and chronic allergies. Pag minor, this would be classified under mild. Mild allergic reactions, local itching, meron tayong patchy, elevated skin rash. Maliliit lang po yung mga skin rash natin. So pwede po rin tayo magte-take ng mga gamot katulad po ng Benadryl syrup, okay? Diphenhydramine. Yan po ay nakakatulong po kagad na magpababa ng allergy. It's a first aid treatment for allergies, Chronic allergies may occur as eczema in the skin, Pag chronic allergies, ibig sabihin, nagtatagal-tagal na po, nagkakaroon ng allergies, biglang susulpot uli, O nagtatagal po yung mga skin rash. So, ang tawag po dito ay chronic allergies. It's a dark patchy rash, itchy and flaky in various places. Generally, this form of rash responds well to 1% hydrocortisone cream, But, maaari rin po siyang mag-respond po sa clobetasol, okay? So, ganyan po yung mga cream na pwede natin gamitin. Pero po, pag malala na po, pag anaphylaxis na po, kailangan mag-take na tayo ng oral steroids katulad po ng prednisone, 5 mg tablet or 10 mg tablet. Tandaan po natin, it is under the direction of our doctor how to take those medications. Okay po? Ang anaphylaxis po ay maaari pong mag-involve rin ng mga pagsikip po ng daluyan ng hininga at yung pagkasira po ng blood vessels. So we have to act quickly. So kung allergic reaction is minor, meron naman tayong mga essential oils na pwede po natin gamitin sa pagkate katulad po ng peppermint, lavender, chamomile, yung aloe vera po para maiwasan po yung pagkate. And of course, we can also use wintergreen and eucalyptus. So paano po natin ginagamit ang mga essential oils na to? 50-50. Okay? I-dilute nyo po ito ng 50 na coconut oil o yung BCO, tapos lagyan nyo po nitong ganitong klaseng essential oils. Apply 2 drops to the affected area daily. Okay? So yun po ay allergic reactions, how to deal with it at home. Pagka may mga wound infection naman tayo, ano po yung mga dapat nating i-consider, Maari po yung mga wound infection natin nagkakamula po yan sa mga insect bites, Or maari po mga minor wounds sa pamamagitan po ng paggawa lang po natin sa paligid ng bahay natin. Nagko-cause po ng hazard po, minsan yung paghiwa po natin, okay? O yung pag-asikaso po natin sa halamanan, maaari po tayo makasugat sa sarili natin. So these sharp implements should be used with care and you should protect your hands. Kung mangyari man po ito, tandaan po natin, a wound infection is most likely. Kasi po, hindi natin kilala po yung mga hinihiwa natin kung meron po tayong mga germs po doon. So, what should be done pagka ganitong klaseng mga infections, oral or topical? Pwede po tayo mag-take ng mga penicillin, erythromycin or cephalosporin medications from 10 to 14 days or pwedeng 7 days lang po na regimen. So, depende po yan sa sasabihin po ng doktor natin kung paano po ang dosing. Maaari po tayo mag-take rin ng mga simple katulad po ng amoxicillin and ampicillin po, So, para po mabawasan po yung pagsakit po ng ating
or yung pamamaga po ng ating mga sugat, gagamit po tayo ng mga oral medications katulad po ng Advil, katulad rin po ng acetaminophen o yung mga Tylenol, or pwede rin po yung Biogesic. Okay po. So, kailangan mag-apply po tayo ng mga proper first aid. Linisin po muna yung wound. Okay? With hydrogen peroxide and iodine. Tandaan po natin, ang paggamit po ng hydrogen peroxide ay 3 araw, 2 araw hanggang 3 araw lang po lamang. Kasi po kung hindi, magdi-delay po yung wound healing natin. Okay po? Apply an antibiotic ointment to cover the wound. No? Katulad po ng mga Terramycin skin antibiotic. Okay? Kasi kung hindi po natin mapapag-ampat po o mapapatigil ang pagdugo, kailangan natin ipa-stitch up yung ating sugat. No? Ang delay po ng hindi pagpapagamot ng sugat ay maaari pong magkaroon ng infection sa wound natin. So, okay? So, yung mga iba po, maaari na po dating i-deal po yan sa surgeon, lalo na po pag malaki na po yung sugat, nagkakaroon po ng skin flap. Sila po yung babanat po ng skin natin para po matakpan naman po yung skin natin. Pero kung halimbawa mabababaw lang po ng mga sugat, ginagamitan po yan ng gauze pad. Okay? Yung gauze pad na ginugupit po para po lalagyan po ng pagtakip po dun sa sugat at maiwasan po yung exposure. Okay? So, it's also important if the wound is severe to contact your general practitioner, yung inyong doctor, nurse, and pharmacist for appropriate medication. Other home health emergencies to deal with ay yung insect bites and stings. Maari po itong magkokos po ng undue damage sa sarili natin at magkaroon po ng mga systemic effects. No? Hindi po natin masasabi. Okay? Yung mga kagat po ng mga black widow or scorpion, sa Pilipinas po meron po niyan. Lalo na yung Asian black forest scorpion, meron po niyan. Meron din po sa mga namumundok o yung mga mountaineers o pumupunta po sa caves, maaari po tayo makagat po ng mga ganitong klasing mga insekto. At ano pong dapat pa natin gawin kapag meron po tayong mga pagkagat ng insekto? No, unang-una po, you clean the area thoroughly, remove the stinger if possible with tweezers o yung tiani. Kung wala naman po, ladies and gentlemen, pwede po tayong gumamit po ng mga cards natin, yung mga credit card o yung mga card ng time zone, pwede po yan scrape off at makikita nyo po matatanggal po yung stinger po o yung pagkabaon po nung panundot po nung ating mga insektong kumagat. No? Place cold packs and anesthetic ointments to relieve discomfort and local swelling. Control itching and redness with oral antihistamines such as Benadryl and Claritin. You give ibuprofen and other anti-inflammatories. And of course, para maiwasan rin po yung paglagnat, bibigyan po ng acetaminophen or yung Biogesic po. Maglalagay rin po tayo ng antibiotic ointments po and subtopical essential oils na binanggit ko po sa inyo kanina, katulad po ng peppermint or tea tree oil. Okay? Ano pa po yung maaari natin gamitin? Yung pinch paste na sinasabi. Kung meron po kayo sa bahay na baking soda, applied with small amount of water, nakakatulong po yan para po hindi po magkaroon po ng infection or localized infection yung ating mga insect bites and stings. No? So ano ba yung nakakatakot po sa ganitong mga kagat po ng ating mga insekto? Pag nakagat po tayo, the human body activates its immune response and can lead to the disintegration of the hair. Why? Magkakaroon po tayo ng destruction ng red blood cells and kidney tissue and the blood's capacity for coagulation. Maaari pong mag-lead to sa coma or instant death. Okay po? Yung complement system natin o yung immune system natin ang magmi-mediate ng mga ganitong klaseng mga pangyayari. Kaya kailangan, kapag nakagat po tayo ng insekto at hindi po natin alam kung ano po yung nature ng insect na yun, might as well also go to the hospital to get yourself treated. Okay? Ganon din po, pagka naiisip po natin, nagkakaroon po tayong lagnat at pagkagat po ng ibang insekto, katulad po ng lamok mo, at nauuso na naman po yung dengue, it is another topic, but just to give you an overview, delikado rin po ang dengue. Kailangan po pag nakagat po tayong lamok, obserbahan po natin at pag nagkaroon po tayo ng paglagnat, pagliyo at pagsusuka at yung breakbone fever na inaabot po ng 39 degrees centigrade pataas. At naobserban po natin yan sa pamamagitan po ng ilang araw na pagkakaroon nito. Maaari po yan
isa na pong symptoms, nagkaroon po tayo ng dengue. Okay po. Kailangan po magpa-test po tayo sa dengue at magpa-admit po sa ospital. Okay? So yung treatment naman po for spider bites, ganun din po, wash the area, apply ice, pain medications, bed rest, and warm baths. No? Okay? So yun po yung dapat nating gawin. And of course, to be monitored, dapat po pumunta po tayo sa hospital pagkatapos po natin gawin yung home treatment natin. For burns naman po, tandaan po natin sa burn injury, meron po tayong wet and dry chemicals. Maari po tayong magkaroon ng electricity, radiation, at magkaroon po ng extreme cold. Maari po itong maapektuhan yung eyes, skin, lungs, and other internal organs natin. And the severity of the burn, classified under 3 categories, katulad po ng 1st degree, 2nd degree, and 3rd degree. I will have to wrap up this report, but I will be returning to you this report in order for you to see further home emergencies. Kung may mga katanungan po, the floor is open now for our Q&A. Thank you very much, everyone, for listening to our report. Okay, thank you very much. Thank you very much, Dr. Dakanay. So that was really interesting. No, I think ang daming information that you've shared with us. No, so let me just get some important points, Doc. So you mentioned about, so ang ganda ng discussion ni Doctor, no? So from the severe cardiovascular to respiratory to allergic to burn. So I think ang pinaka-importante, no, Doc, is for us to be able to recognize ano ba yung signs and symptoms, ano yung mga red flags na kailangan nating tingnan doon sa mga kasambahay natin o kasama natin sa bahay or family members if they're experiencing heart attack. Importante, ma-recognize muna ano yung symptoms. Tapos, you should always be ready with proper medications that are also prescribed by your doctors. Especially if you know that you have allergic reactions or allergies, you should have a listing of that and be ready with emergency medications, or you should also be guided by your doctor. Ano yung dapat laman ng inyong emergency cabinet na kapag kayo ay allergic sa mga pollen, sa dust, etc. And when you would apply medicines or medications, you should also be cautious kasi baka doon naman kayo may allergy. So kailangan alam niyo yun, may listahan tayo nun. At of course, even the taking of the antibiotics, right, Doc? No? Pati mga antivirals, it should always be guided by your doctor. So kailangan ma-recognize niyo yung signs, ma-report niyo sa doktor at mabigyan kayo ng tamang gamot. And yung proper wound care, proper recognition of yung mga insect bites, kailangan alam din natin kung saan tayo pupunta at laging prepared, no, Doc? Kung ano yung mga pwede natin gamitin as first aid. No? Yung meron kayong tweezer sa bag. Dapat, kung halimbawa, marirecognize yung pupunta kayo sa bundok na may mga possible insects, no? Na pwede kayong makagat. Doc, meron tayong ilang mga questions dito sa ating chat box din, ano? First question, Doc, especially in the light of the pandemic, meron bang ibang protocol, Doc? Like, for example, yung emergency now than emergency before, ano ba yung dapat paghandaan or ano bang dapat nilang tandaan in case na mayroong emergency sa bahay? May bago bang protocol for sa ganitong panahon? Doc, actually, kung ano po yung ginagawa natin, mas enforced lang po ngayon, ano, katulad po ng mga yung mga social distancing natin, yung pag-disinfect po natin, first of all, sa sarili natin, nagamit po natin ng maayos po ito ngayon, lalo na sa panahon ng pandemic. Pangalawa po, dahil po mas prevalent po ngayon or mas kalat po ngayon ang pagkakaroon ng sakit ng upper respiratory and lower respiratory infections, kailangan po talaga stock up po tayo ng gamot. Kung ano-ano po yung pinapayo po sa atin ng doktor, lagi po tayo dapat meron noon. Katulad po yung mga anti-allergics. Kapag yung allergy po kasi nagkaroon ng paglala, okay, nagkakaroon po siya ng upper respiratory infections, namumuga po yung lalamunan, babahing-bahing, mababaga po yung epiglottis o yung larynx natin, yung voice box natin. Iyan po yung nangyayari. Ngayon po, and of course, we also have to have an open line with our doctors. Okay po?
sila po ay maaari rin po makatulong sa atin sa mabibigat po na mga sitwasyon. Katulad ng pag hindi natin alam kung may pre-existing condition po yung pasyenteng to o talaga nagpe-present lang po siya ng bagong type po ng attack, halimbawa po sa mga heart attack, ano, kailangan po natin mas lalo po tayo magkaroon ng mataas na sense po ng exigency, yung maramdaman po natin na nandyan po yung sakit po. Alamin po natin sakit ng bawat member ng pamilya natin, and we stock up with medicines. We have an open line with the doctor. We have 911. Nga po, research ako kahapon, it's a functional type of call for our telephones. 911 po nung September 30, 2020, sinimulan po nila, hanggang ngayon po gumagana po. So, Yun po yung mga gumagana modifications. naman siya pag tumawag sa 911. Yes po. Opo. And of course, very important rin po, Doc, lalo sa mga poisoning, meron po tayo yung Philippine General Hospital National Commission on Poison Control. Meron rin pong hotline po yun. Dapat meron rin po tayo yung nakalagay na number po sa ating medicine cabinet, kasi kailangan natin malaman yung mga poisons na nandun po sa bahay natin. Halimbawa po may accidental ingestion o biglang may nainom po yung isang family member natin. Akala nila maintenance medication, iba pala. Kasi kailangan natin malaman yun para malaman natin kung isusuka ba ng pasyente yun or kailangan po antayin po yung doktor o yung paramedics na dumating para po sila po yung gagawa po ng bagay na maaari po makatulong po sa pasyente. Okay. Thank you, Doc. Paano, Doc, halimbawa naman yung COVID patient, yung nagkaroon ng emergency. So, tama, no? Yung sinabi mo kanina, ang protocol pa rin, ipa-follow yung mga COVID protocols, right? Yes po. Pero, yes po. the same way ng pag-respond sa isang pasyenteng na may emergency, right? So, on top of recognition of the emergency, are the protocols also in place following the COVID protocols? Doc, may isa pang question. What if daw na miss yung golden hour? You were mentioning about the golden hour for home emergencies. Ano ang pwede kayang gawin? Opo. Pag na-miss po natin yung golden time, it's very important for us to have an open line with our physicians. Number one po, ano? And of course, to have at hand the life-saving devices or the life-saving na mga implements or medications that we need, okay, na appropriate po dun sa situation. Kailangan po, sabi nga po daw ng mga Greeks, no? Meron akong nakita sa wall ng isang Greek na pantheon, nakalagay po, kung ita-translate natin sa English is forewarned, forearmed. Ibig sabihin, dapat handa po tayo sa mga bagay na yan. Meron po tayong gamot na para sa pang-atake, may gamot po tayo na para sa sakit ng tiyan, meron po tayong gamot po na para po sa wound infections, sa allergies, depende po sa mga sitwasyon na maaari po nating panggalingan. If we miss the golden time, we must really do our part in order for us to gamitin po yung wasto, yung minuto namang lumilipas pagkatapos po nung ginugol nating oras. Okay po. Every time is still a golden time if the patient is still alive and respiring and circulating. Thank you very much, Doc. So, what about yung heart attack naman, Doc? Like, how can you prevent it from happening? Or nangyayari ba na atake ka sa puso na habang tulog ka? At ano kayang pwedeng gawin ng mga family members? Opo. Nangyayari po kasi talaga dito, ano, yung pagkaroon po ng... Hello, Doc. Ay, sorry, Doc. Go ahead, Doc. Doc. Sige po. Nangyayari po kasi talaga na may mga pagkakataon po na natutulog po yung pasyente o nagpapahinga po at nagkaroon po ng pagkaroon ng atake or heart attack po o nagkaroon po ng chest pain at rest. Kailangan po ang mga maintenance medications first po ng pasyente ay nandyan po yung mga pampatunaw po niya ng mga clots sa katawan. Usually binibigyan na po ng doktor yan yung aspirin. Sit them up. Yun po yung pinakamagandang upuan na yung nakaupo po para makarespire po na maayos ang pasyente at bukas po yung airway. Huwag po natin pahigain muna yung pasyente. Isandal po natin sila sa bed rest or sa bedboard po natin at doon po natin sila pagpapahingahin. Ibigyan po natin sila ng appropriate po na medication katulad rin po ng pain medication bukod po sa kanilang mga maintenance medication and of course tawagan po kagad natin yung doktor.
Okay? Makakatulong rin po kung meron po tayong pulse oximeter sa bahay para ikabit po natin para malalaman po natin yung vital signs po ng pasyente agad-agad. Ano? Yung circulatory rate, respiratory rate, at minsan po may oximeter po tayo na may temperature na, kaya isahan na lang po, alam na po natin lahat ng vital signs. Para pag sinabi po kay doktor o kay nurse or sa RMT natin or paramedics, makakakilos po sila na mabilis para matulungan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Okay, thank you, Doc. So importante talaga na for us to prevent the onset of the attack is una, kailangan mainom nila, no, Doc? You mentioned about for them to have their maintenance medications always ready at iinumin nila talaga yon, and recognize pa lang yung mga telltale signs na merong atake during waking hours, no? And then para makaprevent also na hindi natin nakikita yung pasyente, no? And recognize din syempre kung ano yung pwede nating gawin. And somebody also has to be alert and to have the contact number of the doctor ready. No, Doc? And Doc, what about naman po yung mga pasyente na may asthma? Pwede daw bang cetirizine or any other medication, an antihistamine available in case na yun lamang po ang meron sila sa bahay? Pwede po ba yun, Doc? Halimbawa, inaatake ng asthma, pwede bang bigyan ng any antihistamine such as cetirizine? Yung antihistamines po are given in a case-to-case basis, doctor, lalo na po kapag mababaw pa lang po yung attack po ng allergies. Pero pag asthma na po yung pag-uusapan, we have to stock up with the appropriate medication. Pag sinabing appropriate, yung angkop po para sa sitwasyon katulad po ng salbutamol or yung fluticasone propionate, yung tinatawag nilang Seretide inhaler, okay? May mga tao rin po na nagte-take po ng budesonide, yung ini-spray po sa ilong or ini-spray sa bibig na malakas po na inhaler para po ma-prevent po yung ganitong klaseng mga sitwasyon or magkaroon po tayo ng exacerbation o yung pagkakaroon po ng maraming plema o pagsikip pa po ng daluyan ng hininga ng tao. So, ang cetirizine po sa kayo mga Claritin po are for people who have only hay fever or allergies na mababaw. Pero pagka malalalim na po, kung ano po yung mga binanggit ko pong medication kanina, yun na po yung dapat i-take. Huwag po tayo magpapaliban doon. If we don't have it at home, might as well bring them to the nearest clinic or hospital for them to get treated and to be given primary care. Thank you, Doc. For our last question, Doc, just to wrap up this discussion, do you have any tips po on how we can remain calm? Meron ba? If there are emergencies at para hindi ka parang paralyzed o nagpapanik, ano bang first na dapat nating gawin? Okay. Ganito kasi lalo na sa pandemya, no, nararanasan po natin parang hindi tama yung ating mental health situation, ano? At nakakataranta po talaga, I admit, Doc, yung ganitong klase mga sitwasyon. What we can do is we have to calm ourselves first, no? And pray, no? Na ipapagawa po sa inyo ng Diyos yung kailangan nyo pong gawin. Yung nararapat po dating gawin, ano? Calming yourself also entails breathing in 5 adequate breaths. At i-maintain nyo po yung tamang respiration sa sarili nyo in order for you to facilitate yourself with enough oxygen in your brain to do the certain things that you have to do. Pangalawa po, kailangan po malaman po natin, Doc, yung mga importanteng mga bagay na meron po tayo sa bahay. Okay? Meron po dapat tayong mga diagnostic materials, meron po tayong halimbawa yung may stethoscope po tayo, or kailangan po nating tingnan yung pasyente, meron po tayong balot ng gauze, no, para sa kamay natin at para sa bibig rin ng pasyente. Kailangan handa po tayo sa mga materials, meron po tayong mga medication na nandyan. Okay? And of course, we also have to have the contacting lines of our medical service providers para hindi po tayo mawawala sa ating judgment. It is our judgment call also to be stewards of our family. So we have to be calm and collected, no? Ikalma po natin yung sarili, pagdasal po muna natin, and then move on to the things that you have to appropriately act upon. Thank you very much, Doc. No, kailangan talaga maging ready bago pa magkaroon ng any emergency sa bahay at laging merong
presence of mind. Doctor, so it's really been quite a fruitful morning, and would like to thank you for sharing these tips, important recognition of emergencies at home. I think marami pang gustong i-share sa atin si Doctor, but because of the interest of time, we were not able to do that. But we will, Doc, if you would permit to share with our GTA family po yung inyong slides so that they can also refer to it po, Doc, in case they would encounter in the future such common or frequent home emergencies. No problem po, Doctor. I already shared the slide last night, and pwede po kayo mag-refer doon for any other references with regard to this one. And of course, I would be opening my lines also for future talks with regard of our personnel kung gusto po nila makaalam po ng mga tama po na safety tips para po sa kanilang ikagaganda po ng kanilang mga buhay or pagtawid po sa mga concerns nila with regards to health and safety po. Thank you very much, Dr. Dakanay. Thank you. Po. Really appreciate you spending the morning with us. Likewise po, Doctor. Thank you. Josh? Okay, thank you po again, Doc Eric, and thank you, Doc Jing po, for moderating our open forum. To close the webinar, may I call on Doc Nancy to give her final words. Doc Nancy. Yes, thanks so much, Josh. Ngayon po ang launching ni Josh bilang moderator ng GTA webinar. So thank you so much, Josh. And of course, thank you so much, Doc Eric Dakanay, for sharing with us this morning, and of course your expertise. Ang dami po talaga nating natutunan, and maraming salamat din, Jing, for moderating this morning session, and of course to the entire GTA and CIT team for this another productive webinar. So alam niyo po, di ba, puro COVID talaga yung mga dapat nating malaman, pero naisingit pa rin ngayon sa common emergencies yung questions also, about what to do, if in case yun nga, yung mag-a-attend na kasambahay, kasama sa bahay may COVID. So maraming salamat sa inyong lahat. Kahit na ang aga nating nagsimula, na-accommodate natin almost 200 participants. And also, we would like to thank, I think we have participants from Ambika, and also our Yuli family is also here. And yung ating mga regular suki, the other participants from the different business units. So maraming salamat sa patuloy yung pagsuporta sa GTA Medical Webinar Series. At for next month po, announce ko na, Josh, okay lang ba? Yes po, Doc, go ahead. Para ma-mark nila sa kalendaryo nila. So for next month, we will have another interesting topic on mental health and nutrition. So pwede nyo pong imbitahan ang inyong mga kamag-anak by using the link provided to you. Huwag nyo lang pong i-share sa mga iba kasi baka hindi tayo magkasya. So you can share that webinar or other future webinars with your family, kasi inihahanda po talaga natin ang mga webinar na ito hindi lang para sa mga empleyado kundi sa buong pamilya. So with that, maraming salamat po at have a restful weekend. Stay safe and God bless us all. Back to you, Josh. Okay, thank you po everyone. And with that, we would like to thank everyone for attending this webinar. So on behalf of Sir Joey, the Grupong Tamang Alaga Academy, and Unilag Corporate IT, we wish you a nice day. Happy Friday, everyone.